alam mo, hindi natin kamag-anak silang dalawa, no? Yan, tama. Hindi naman din ako malapit kay Presidente Marcos. Ang masasabi ko lang, medyo napaka-un-Filipino. Kasi Ping, alam mo ano yung napaka-un-Filipino? Yung napaka-un-Filipino, alam mo ng adik na, todo suporta ka pa. Sa bagay, merong mabibigat na maleta. Dito sa video na to, pag-usapan natin ang interview nitong si Pinky dito kay DJ Chacha, dito kay Manong Ted Filon, na kung saan pinag-usapan ho nila yung mga isiniwalat nitong si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na adik. Sabi niya kagabi, diyan sa nangyaring napakalaking rally ng ating mga kababayang membro ng INC. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button, nandyan na ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, nagkahamunan na. Pinapalutang ho kasi, pasadaan ho muna natin na itong kay Sandro, dito kay Charis. Binanatan ho kasi niya ang kanyang tita kaugnay doon sa kanyang mga siniwalat kagabi dyan sa nangyaring rally. Mamaya ho natin babaratan niya si Pinky kasi ano daw ho, napaka-un-Pilipino na kasi dapat pamilya, hindi lumalabas sa bahay ang mga ganyang klaseng problema. Senator Ping, ang pinag-uusapan na ho natin dito, susunod na henerasyon. Nakukompromiso ang ating bansa dahil sa adik na presidenteng sinusuportahan nyo. Base dito kay Amy Marcos. Ito ang naging hamunan nitong dalawang magtita, anak ng Veteran Garapata. Ito na nga ho ba sinasabi natin? Pinapalutang ho yung issue na kesyo hindi naman daw kapatid nitong si Bangag, itong si Manang Amy. Ito, isa lamang ang solusyon. Hinamon ni Sen. Amy Marcos ang pamilya ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos na magpa-hair follicle test para malaman kung totoong positibo sila sa illegal na droga. Anak ng tokwa. Pabitindi ho ito mga kababayan. Diba? Yun na lang ho talaga solusyon dito eh. Magpa-hair follicle test kayo. Pero ang problema ho natin dito mga kababayan, ang problema dito, kahit wala ng hair follicle test yung sintomas ng isang bangag nagmamanifesto lahat sa mga desisyon niya. Hindi doon sa mga paggalaw-galaw ng panga niya Hindi na ho yun. Yun physical manifestation yun na bangag si Marcos Jr. Ito mga kababayan, yung trabaho niya bilang presidente, yun ho ang nagkukwento sa atin kung gaano kabangag itong si Marcos Jr. Ito, tugon ito ni Sen. Marcos sa pahayag ng kanyang pamangkin na si House Majority Leader Rep. Sandro Marcos na hindi umano asal ng isang tunay na kapatid ang ginawa ni Sen. Marcos na pagpaparatang sa kanila. Anak ng tokwa. Wala nang mas titindi pa doon sa mga binitawan nito si Senator Amy. Ang dami hong naluha kagabi. Mantakin nyo ba naman sabihin na, Marcos, umuwi na tayo. Ading, umuwi na tayo. Di ba? Para matapos na. Kasi kung gusto lang nitong si Amy Marcos, siraan ng kanyang kapatid, napakatagal niya na hong ginawa yan. Kaso matinding pagtitimpi ang ginawa nitong si Mangga bago niya ilinabas yung kanyang nalalaman. Anak ng tokwa, Sandro, 3 taon Charis, makinig ka, 3 taon na nagtimpi ang tita mo sa kaadikan ng kapatid niya. Yan ang sabi niya kagabi. 3 taon siyang nagtimpi, kinimkim niya ang kanyang nalalaman kahit nakikita niyang puro palsipikado ang ginagawa ng iyong amang adik. Base dito kay Senator Amy. Kayo ba naman ho mga kababayan, nagkamatayan ng mga Pilipino, ninakaw na ang kaban ng sambayanan dahil sa adikan ng ama mo, base dito kay Senator Amy. Di ba gawain ho yan ng mga bangag? Hindi pa ho ba sapat yung 3 taong pagtitimpi, anak ng Veteran Garapata, binaboy ng pamilya nyo, Sandro Marcos, ang bansang Pilipinas? Ikaw Ping, mamaya tayo mag-usap. Dito muna ako kay Sandro. Pagkatapos ko si Sandro, pupunta ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Relax ka lang dyan. Di ba? Yung 3 taon na pagtitimpi, napakahabang panahon na hunod mga kababayan. Kaya wag mong sabihin hindi asal ng isang kapatid. Lahat napupuno ang salop. Sambayan ng Pilipino, first year pa lang ng ama mong adik, base dito kay Amy, punong-puno na kami sa kanya. Yung mga hindi napupuno, yung mga Talyanista Tensei Mada kasi puno ang mga pitaka. Puno ang mga bulsa.
ng pera galing doon sa mga maleta. Kaya sila tahimik, di sila napuno. Pero yung mga Pilipinong may tunay na pagmamahal dito sa bansa na to, first year pa lang ni Bangag, punong-puno na kami sa mga kabangagan na ginagawa ng ama mo. Tuloy natin. Bilang kapatid, magpapa-DNA test naman daw si Sen Marcos para patunayan na totoo niyang kapatid si Pres Marcos. Nako, yari ka dyan. Kakasaka ba, Sandra, Charis? Kakasaka ba sa hamon ng iyong tita? Magpapa-DNA test siya, magpapa-hair follicle test kayo. Hindi dyan sa hindi dyan sa St. Luke's, anak ng toko. Baka magiba na yung helipad noon. Maya't maya merong bumabagsak na eroplano daw doon pagka merong sobrang taas ng lipad ng mga nag-high sa Malacanang. Doon daw dinideliver ika nga para pababain ng tama. Huwag tayo doon sa kung gusto nyo talaga, pero tayo wala na eh. Yung pagtatrabaho nitong si Bangag, yun talaga ang nagsasabi na addict siya. Hindi yung physical manifestation, yung sobrang dry ng balat, nagdudugo yung gilagid, merong pulburon yung ilalim ng ilo, o merong white powder substance yung ilalim. Wag na yun. Tapos na yun, hayaan na natin. Ika nga, punasan mo lang ng panyo yun, mag-moisturizer ka lang, magmumug ka lang, mawawala yung mga yun eh. Diba? Wala na, hindi na siya mukhang addict. Tapos na usapan. Pero yung trabaho mo, na kung saan nagpa-insert ka ng 1 bilyon, nagkamatay ng mga Pilipino dahil sa baha, nasiraan ng mga kagamitan sa bahay, nalubog sa baha, yung trabaho na yun trabaho ng isang addict. Diba? Eto mga kababayan, gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Magpapa-DNA test ako. Magpapa-hair follicle test sila. Tanong, sagot Sandro. Ngayon kung wala ka may sasagot, anak ng tokwa, maglo ka na lang. Anak na, puta ka, o kaya kung medyo mataas ang tama mo, kung mataas ang mali mo. Sabi ng tita mo anak ng Petra Karabata, kayo daw lahat. O kung hindi mo alam mga sinasabi mo dyan sa tita mo na yan, alam niya sikreto ng ama mo. Alam mo, Sandro, kung anong klaseng ama meron ka. Wala perfecto. Lahat tayo merong kamalian sa buhay. Ika nga, pag dumating yung punto na nagkamali tayo, inikot natin. Diba? Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo. Pagka pinagsisiyan mo yung pagkakamali mo, ika nga, doon yun eh. Pero ito, paulit-ulit. Magpaparehab na ako, nagpaparehab na ako, naayos ko na, maya-maya almusal mo marijuana. Anak ng Petrang Karapata. Iba usapan yun. Di ba, Sandro? Dito na ho tayo kay Congressman Mike. Kong, anong balita? Game. Kasi nung una, ang talaga naman ako natin na pananalita mula kay Sergeant Gutesa, ang delivery ng pera ay kay Speaker Martin Romualdez. So nung nag-uusap kami, sabi ko, baka hindi dapat na ganyan kagad yung issue. Tama lang naman na yung issue is the corruption issue, na itong nangyari, kailangan talaga magkaroon ng hustisya, kailangan maparusahan kung sino yung nagkurakot, ma-file ng kaso. Pero nitong huli, nung nakita ko na si Saldico at kino-confirm na niya, tugma talaga yung usapan na si Presidente, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang kasama, mukhang siya talaga yung, kasi di ba yung sinasabi ng iba, bakit na kailangan gawin sa unprogram funds, di ba? Alam mo naman yan pagka ikaw nag-approve ng budget, may kanya-kanyang funds sa district. Ngayon ang ginagawa nila, pag natapos na yung GAB, yung NEP, pag na-approve na nila, doon nila iangat yung sa small committee, doon na sa bicameral conference, doon nila isisingit. At ito, nakapasok to sa unprogram funds. Dahil at that time, if you recall, ang sabi ni Saldico, ayaw namin tumaas ang budget ng infrastructure laban sa edukasyon. Kaya kung titingnan mo, nasa program siya. Sino nag-release niyan? Pangulo din. So, nagme-make sense lahat yun. Nagme-make sense. Ayaw nilang palabasin na mas malakas ang infra kaysa sa Kaya isinaksak lahat po nila sa program appropriation. Ang kakapal talaga ng mukha. Ibang klase. Akin, talagang malinaw na itong sindikato, hindi ko na kasasabihin na talagang nilagay nila sa Saldico for 3 years.
Committee on Appropriations Chairman, nandiyan si Speaker Martin Romualdez, at syempre, ang Pangulo na siyang gumagawa ng budget. Tapos lumalabas based doon sa analysis na mukhang sinusuppress si Gutesa, si Saldico, and then the family of the mga Nicolasano. Totoo. Kasi di ba si Gutesa noon, nung una nga, akala ko talaga proteksyon. Later on, may mga messages na yung family na hindi makalabas, na hindi wala nga cellphone. Pagkatapos, at the proper time, ilalabas ko kung ano yung proof ko kung bakit sinasabi ko na talagang dinitain na si Gutesa. Number 1. Number 2, Ako, matindi ho yan ha. In proper time. Ha, ikinulong na daw ho itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Ibang klase talaga itong mga tao na to. Galawang adik. itong pamilya naman ni Ostrada at saka nitong babae, pero ngayon okay na. Gusto ko lang ilinaw. In fact, nag-usap kami kanina ni Attorney Magno ng NBI and sabi niya kung meron kang alam, pagbigay mo alam sa akin. Dahil sabi nga niya, ayoko naman yung NBI masangkot sa ganyan. And nagpasalamat ako sa kanya, sabi ko sige, chichiking ko. And to date, hindi ko pa alam eksakto kung nasaan yung pamilya, pero mukhang nandito na-recover na, wala na sa custody nila. Yun kasi mga NBI, pwede yung mga goons nitong mga adik na to, pwede silang magsuot ng selyo ng NBI, selyo ng PNP para mapakita yung legitimacy ng nila, operation, di ba? Ako, yun, kumbaga, pa yun, medyo diskumpiyado tayo ng konti doon. Sa bagay, under ho kasi ng pamumuno ng isang adik yung NBI ngayon eh. Lahat to kaya nilang gawin. Mantakin nyo, DOJ, restitution, pambihira, wala naman sa batas. Lahat ng gusto magsalita, ngayon mapapaisip, paano yun? Anong proseso? Basta ibigay na lang namin sa inyo pera namin, DOJ. Hindi naman din dapat ibigay. Alabo, di ba? Ngayon naman ang usapan dito, pagdating dito sa NBI, gaano katotoo? Yung ginulpi daw nila, pati asawa, my goodness. Pati asawa gugulpihin, my goodness. Pangklase, Nakuha yung video natin. Yung talakayan nitong si Sir Mike at itong yung sa billionaire siya. Ibang klase, Talagang napaka-devil ng kaisipan ng mga adik talaga. Speech nyo kanina kasi para di ba nanawagan na meron daw usapan ngayon na parang hindi dapat muna manawagan kasi parang seditious or something. There's something like an opinion from Remulla coming. No. Sa lahat ng sa ating mga kasama sa administrasyon, yung Resignation Voluntary Act ni Presidente yan. Kung mahal niya yung bayan, itong nangyaring kaguluhan, bagsak na ang ekonomiya. Bagsak na masyado yung ating bansa at magkakagulo-gulo pa. Hindi hinto ang tao, galit ang tao. Alam nyo, itong lahat na nangyari, minsan nawawala ng issue, biglang babagyo, babaha, ang daming apektado. Na talagang dapat ang Pangulo, kung mahal niya ang ating bansa, gawin na niya yung para maiayos yung kanyang ultimate sacrifice of resigning. Resignation. So hindi kayo natakot na balikan kayo for sedition? Hindi ako natakot yan. Yan pa, hindi matatakot yan. Anak ng tao ka, sa lagay ng ating bansa na to, kahit ikulong mo yan, walang pakialam yan eh. Di ba? Wala akong yan si Congressman Mike. Nakita natin prinsipyo niyan, panindigan yan. Tingnan nyo lahat ng mga congressman na noong panahon ng ABS, talagang todo suporta sila kay Marcoleta. Diba? Isa ho yan eh. Yan sila, yung Boying Remulla, sila, marami sila noon. Halos ng mga congressman ngayon na nandun noong, 18, siguro 18 Congress yun, o 17 Congress kung di tayo nagkakamali. No? Karamihan ng mga congressman na yun, dahil lang pera na kay Marcos Jr., nandun ho sila lahat ngayong mga panahon. Pero itong si Kong Mike, di ba? Merong programa yan eh. Yan sila barber siya. Merong programa yan sa FB. Pero nung kalaunan, nakita natin biglang nawala yon. Siguro nakita na nitong si Congressman Mike. Anak na to, itong mga kinakausap ko na to, parang mayroong problema to di ba? At saka siya ang linapitan nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Ibig sabihin, yung credibility, yung pagkatao nitong mama na to, ika nga, solid. Takot. At kung makulong man ako, masaya kami, dami namin, Wala naman sedition na Marcos Rizal. Wala
Oh, wala sedition doon. Ano lang no, ano lang ho nila yung kabangagan lang ho ni John Vic Remulla yun. Baka malay natin, di ba? Oh. Yung galawan nila, yung kilos nila, yung asta nila iba na eh. At dahil dyan, uumpisa na ho natin ang ating, palakpakan muna natin itong si Kong Mike. Palakpakan ho natin. Ibang klase ka, Kong Mike. Isa kang alamat. Napaka maprinsipyong nilalang. Ha? Solid to si Kong Mike. Dito na ho tayo kay DJ Chacha. Dito kay Manong Ted Filon. Interview ho niya doon sa napaka-un-Filipino. Anong to ka? Ngayon pala, kahit na anong mangyari, kahit na malusaw ng Pilipinas sa kaadikan ng namumuno sa atin, no? Kapag kakapatid mo, huwag kang magsalita, hayaan mo lang, napaka-un-Filipino daw eh. Alam mo yung napaka-un-Filipino, nabanggit ko na kanina, no? Uulitin ko lang, napaka-un-Filipino, yung dati kang PNP chief, inabol mo yung mga drogista, mga adik. Anak ng tokwa, naging senador ka lang ngayon, pinoprotektahan mo na. Todo suporta ka kay Marcos Jr. Yung statement ni Gutesa, di mo malaman kung paano mo tatanggalan ng kredibilidad. Yung mga basta lang ng mga witness na tutumbukin itong si Marcos Jr. at Saldico, wala yan. Walang ano yan, walang bilang yan, sinabi ni Saldico na yan. Ano lang yan, kumbaga nagsalaysay lang siya, nagkwento lang siya. Kwento lang. Oh, yan, wala yan. O ibig sabihin yung kay Senator Amy Marcos, hingan natin siya na dapat under oath, panotaryo ngayon sasabihin niya. Uy, pinga, masyado ka na pagkahalata. Masyado ka na dati kang si PNP, Brad. Kalaban mo mga adik dati. Kalaban mo mga bangag. Anak ng toko, ngayon pinagtatanggol mo na. Ibang klase ka, Ping. Anak ng toko, pan-level na yung ginagawa mo, ha? Game, Ping. Nasa linya ngayon ang ating pong chairman ng committee, ha? Opo. On Good Government, ang counterpart po niyan sa House ay ang Blue Ribbon Committee in the Senate. Yan. Maganda umaga po, Senator Ping. Pinaka-emphasize yun, ha, nitong si Manong Ted. Good government. Ang counterpart niyan, ang tawag dito sa Senado ay yung Blue Ribbon. Sa House of Representatives, good government. Dito, Blue Ribbon. Pambihira, oo. Good government ka pa naman. Tapos adik yung presidenteng sinusuportahan mo. Base dito kay Amy. O, hindi base sa akin. Balikan mo yung video ni Amy. Talagang pinagdululan niya. Adik ka. Marcos Jr., adik ka. Adik ka, ading. Uwi na tayo, magparehab ka na. Kasi adik ka. Di ba? Narinig mo. Ted, magandang umaga kay DJ Chacha. Magandang umaga sa atin lahat. Salamat sa panahon. Yung ano lang yung issue lang siguro ng mga sinabi ni Amy. Kasi pagdating doon sa issue ng hearing dito sa Blue Ribbon, dito sa flood control anomalies, wala na ho kayong aasahan dito sa tao na yan. Kahit ano pang ebidensya, kahit na si Marcos Jr. pa mismo nagbibilang ng pera, hindi ho magnanakaw si Marcos para dito sa mama. Boss niya eh. Alangan naman. Sumama ako sa alyansa. Alangan naman magnanakaw yung adik na magnanakaw pa yung aking sinamahang partido nung nagdaang eleksyon, di ba? Hindi pwede yun, di ba, Ping? Oh. Good morning po, Senator. Senator, ito mainit-init pa. Gusto lang namin kunin ang inyo pong reaksyon. Nako. Dito nga po sa alegasyon kagabi ni Senator Amy Marcos na gumagamit daw po ng illegal na droga. Hindi lang ang Pangulo, maging ang First Lady at ang kanya pong anak. Ano pong reaksyon nyo dito? Yan. Well, alam mo, hindi natin kamag-anak silang dalawa, no? Yan, tama. Hindi naman din ako malapit kay Presidente Marcos. Uy. Baka may padrino system kayo. Meron kang kaibigan na malapit sa kanya, ganon. Itong si Soto. Hindi daw siya malapit, pero kaalyado. Hindi siya malapit, pero kasama sa alyansa. Yun, palakpakan. Anak ng toko, hindi siya malapit. Hindi siya malapit. Pero kung suportahan niya dyan sa Senado, mula doon sa website na ginawang isumbong sa Pangulo, dahil sa website na isumbong sa Pangulo, gumaan ang aming trabaho. Uror. Masasabi ko lang, medyo napaka-un-Filipino. Oh. Kasi tayo, nakakasaksi tayo ng pag-aaway ng magkakapatid. No? Napaka-un-Filipino daw. Yang naman ako sa'yo. Alam, yung ginagawa mo na yan, napaka-un-Filipino. Nagsusumigaw ng ebidensya na adik si Marcos at magnanakaw, todo suporta ka pa. Yan ang napaka-un-Filipino, Ping. Pero yon nakakonfine sa bahay. Kung hindi man, merong humahantong sa siraan behind the back, pinababalita sa mga kaibigan. Pero yung magsalita ka sa
harap ng 600 tao. Ping, nangyari na lahat ng sinasabi mo na yan. Nag-usap-usap na sila, tumigil ka na, sa loob lang. Nagkaroon na ng siraan sa mga kaibigan, kwentuhan. Yan, tapos na rin yan. Pero hindi pa rin nagbago yung amo mong adik. Basi kay Senator Amy. Hindi pa rin nagbago. Nagkaroon na ng pag-uusap. Bata pa lang sila, nag-uusap na sila. Bongit, tigilan mo na yung kakadrugs mo. Magparehab ka. Please lang. Di ba, meron pag-uusap sa loob ng pamilya. Bongit, adik ka pa ata eh. Hindi na nagbago na ako. Hindi na ate, nagbago na ako. Okay. Gusto ko vice president susuportahan kita. Sigurado ka, hindi ka na adik. Hindi na ako adik. Gumanon. Loob ng pamilya. Tapos na yon, finish na yon. Lahat na sinasabi nitong si Ping Lacson Boy Tago dito, iisa-isahin natin. Pangalawa, nagkakasiraan, behind the scene, hindi nang gagaling sa kapakapatid. Matagal nang lumabas yan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, anong sabi niya? May adik tayong presidente. Behind the scene, tapos na. Wala na yun, chismis na adik siya. Matagal na, public knowledge na. Meron ng katibinan, meron ng ganito, meron ng ganyan. Matagal nang lumabas. Ika nga, sukdulan na yung kaadikan ng boss mo, Ping. Kaya yung kapatid, hindi na nadaan doon sa loob ng bahay, hindi na nadaan sa chismisan behind the scene. Kaya kailangan niya na magsalita dyan sa INC rally na yan. Palakpakan natin si Aimee. Yung galit natin kay Aimee dati, 1,000. Siguro ngayon galit natin sa kanya, mga 250. Inadmit na niya na may pagkakamali siya doon sa pagbuo niya ng alyansa. Kay Ping pala yun, sorry. Ang tawag dito yung Uniteam, di ba? Siya ang bumuo nun. Kitang-kita, initsipwera siya. Yun, absuelto siya kagad. Binuo ko yan. Initsipwera niyo ko. Tapos ang usapan. Kasi nga mga adik. Binola mo ko. Ito ang excuse ni Amy. Binola mo ko na kung saan sinabi mo, hindi ka na adik. Ngayon pala, adik ka pa. Yan ang nangyari sa atin. Kaya wala na akong magagawa. Pinagsabihan na kita. Lumabas na yan behind the scene. At ngayon, heto na naman. Anong gagawin ko? So, adik ka, Bongit. Sa Luneta, parang sa akin, hindi ka tanggap-tanggap bilang isang Pilipino. Ako katanggap-tanggap yon. Yun ang pinaka-makapilipinong pwedeng gawin ng isang kapatid. Kung mapupunta na sa basura ang kanyang bansa, kailangan ng tapusin ito. Ang problema dito, kayong dalawa ni Soto, pinipilit niyong isalba itong administrasyon na to. Hindi niyo kaya. Kalaban sa bayan ng Pilipino eh. Kalaban yung mga namatayan sa baha eh. Yung mga kalaban, yung mga nasirahan ng kanilang mga kagamitan pagka dumarating yung perwisyong ginawa naman ng inyong among adik. Hindi tayo ganyan mga Pilipino eh. Di ba tayo, maski pa paano, pagkakapamilya, mag-away man tayo, we keep it to ourselves. Yun lang aking... Hindi, meron akong kilala eh. Nang tawa, away pamilya, kinakalat eh. Meron akong kilalang ganyan eh. Di totoo yan. Naman Ping, binubola mo kami. Daming ganyan. Pero itong kay Aimee Marcos, pinag-uusapan ko kasi dito, hindi na lang iisang pamilya eh. Buong pamilyang Pilipino mo pinag-uusapan natin dito. Kasi Ping, hindi mo kami madadaan dyan sa mga baluktot na siguro kung hindi presidente si Marcos Jr. at hindi senador tong si Aimee. Ano na lang natin, sa sarili na lang natin yan, sarilinin na lang natin yan. Huwag natin ilabas sa social media, pero merong ganyan mga pamilya, di ba? Yung away nila, dinadala nila sa social media ka. Di ba? Merong ganyan talaga, sa totoo lang. Okay lang yun eh. Kung kunyari, ordinaryong Pilipino, ba't nyo naman ilalabas sa social media? Hindi tayo ganyan mga Pilipino. Huwag yan ganyan. Pinag-uusapan natin dito, Ping, ang presidente mo, adik. Hindi ito away ng ordinaryong pamilya. Ang pinag-uusapan dito, adik si Marcos Jr. Adik ang buong pamilya niya. Ang sabi nitong si Senator Aimee. Ibang usapan yung simpleng pamilyang Pilipino doon dito sa pamilyang sinasabihan mo na dapat magpaka-Pilipino. Yung hindi napaka-un-Pilipino yung ginawa. Hindi yun. Huwag mo kami anak ng tawa. Okay lang sana eh. Okay lang sana sabihin mo yung mga bagay na yan. Tapos sinasalansan mo ng maayos itong Blue Ribbon Committee. Okay lang yan eh, sabihin mo yan. Okay lang yan, Senping, mapapalampas ka namin yan. Anak ng tawa, lahat ng kababuyan sa Blue Ribbon ginagawa mo.
Noong pinanotaryo, anak ng toka, tinanggi nung nagnotaryo eh. O, so ano yan, nagsinungaling sa isa, pwede magsinungaling sa lahat. Yung credibility niya sa akin, questionable na yan. Pero yung ano niya, yung testimonya niya, valid yun. Pero credibility niya. Nag-oath, nagnotaryo, questionable ang ano. Diba? Yan si Ping, palakpakan natin. Yan ang napaka-maka-Pilipino, palakpakan natin. Oh, sabi ko sa iyo, Ping eh. Masasabi. Senator Ping, sa karanasan niyo po sa politika, pag umaabot na sa ganitong punto, ano po sa tingin niyo ang possible motive nito? Politika, wala namang iba eh. Natural. Kasi wala akong makita. Politika, lahat ng nangyari ngayong mga panahon na to, politika ho lahat yan. Politika yan. Yung ginagawa ni Ping Lacson, politika yan. Yung kay Amy Marcos, merong politika pero marami yung pagmamahal. Pagmamahal, marami ho yan. Ano yan eh, kumbaga doon sa mga medyo nakakabasa ng Biblia. Yun yung ginawa ni Amy na yan eh, super open rebuke. Adik ka sa harap ng open rebuke, di ba? Oh, open rebuke is better than secret love. Ano ho yan niya ang ginawa ni Amy na yan eh, mas mainam doon sa ginagawa niya dating pagkikimkim kahit na alam na niyang adik ang kanyang kapatid. Kung hinihintay niyong banatan ko ang aking kapatid, hindi mangyayari yan. Hindi niya ho binanatan. Yung ginawa niya super open rebuke. Ika nga, merong open rebuke eh. Yung sa kanya, super duper mega grabe open rebuke. Yun ang ginawa nito si ano. Meron kasing ganoon. Hindi yung anak ng toka, kikimkimin mo yun. Hindi niya mahal ang kapatid niya pagka kinimkim niya. Kasi pagka umabot pa tayo ng 3 taon, anak ng toka, Ping Lacson ha, 3 taon pang dito, wala na. Yung baka yung pangarap niyo mag-presidente at vice president ni Soto, baka matupad. Anak ng toka, gulong-gulo Pilipinas, bigla mayroong lilitaw na Soto at Ping Lacson, tagapagtanggol ng sambayanan. Ibang klase. Kita motibo eh. Ba't mo sisiraan ang sarili mong kapatid sa harap ng daang libong tao? Wala akong makitang ibang motibo. Magsabi ng katotohanan. Ano ba ginawa niya? Ano ba ginawa niya, Ping? Sinabi niya, hindi ba katotohanan yon? Hindi pagsasabi ng katotohanan? Ano ho yung mga moral values ng sambayan ng Pilipino? Ang pagsasama ng matapat. Meron gano'n eh. Kalimutan ko eh. Meron gano'n eh. Basta yung meron mga kasabihan sa Pilipino na gano'n eh. Dapat sabihin mo yung totoo. Magsabi ka ng totoo. Meron tayong ganong moral values. O yarin lamang sinasabi ni Sandro, hindi naman kapatid pala eh. Okay lang yan. Ang importante dito, magkasama silang lumaki. Ang sinasabi po ng ilan, sinisiwalat lang daw ni Senator Amy ang katotohanan dahil gusto niyang isalba ang bayan. May mga ganun pong komento. Anong reaction niyo doon? Ewan ko lang. Ayoko na mag-comment except na napaka-unfilipino Mag-comment ka. Walang problema yan. Comment lang ng comment. ng kanyang ginawa kagabi. Senator, kahit di natin sila kamag-anak, ito yung mga government officials natin. Kaya nga. At Itong si Ping umaasta na parang barangay captain niyang si Ping Lak, si Bongbong Marcos. Presidente yan, hoy. Presidente yan. Pangulo mismo ang nalagay na naman po sa matinding alegasyon ngayon. Ano po ang dulot nito sa bansa? Lalo na po para sa mga ordinaryong Pilipino. Sa akin, I can only speak for myself. Mas nakaramdaman ng awa kay President Bongbong Marcos. Siyempre maawa. Naawa daw. Umira na. Paano ka di maawa? Sa Blue Ribbon pinagtatanggol mo. Yung awang nararamdaman mo na yan, Ping. Dahil pamira, hindi mo, hirap ka na. Awang-awa ka na, paano? Pag nanakaw, adik na, anak ng toka, suportado mo pa. Palakpakan natin si Ping. At nawalan ako ng bilib kay Senadora Amy. Wala namang problema. Kung yung bilib mo na lang na yan, itulog mo na lang yan. Ang sambayan ng Pilipino, nawalan ng bilib sa'yo. Hindi porket lumabas sa bunganga mo, pati kami mawawalan ng bilib sa kanya. Matagal na kaming walang bilib sa inyong lahat. Mga walang niya kayo. Quezon Dante meron pa naman. Quezon Bato, yung mga matitino ang utak. Niyang ginawa.
pwede niyang gawin. Merong ibang forum para dyan Huwag dun sa harap ng 100,000 tao na hayagan mong sisiraan, totoo man o hindi, hindi natin alam kung anong katotohanan. Ang alam lang natin yung mga facts na nakita natin in the past na I believe, I think if I can recall it correctly, parang nag-undergo na rin yata ng drug test. Noong 2021, diyan sa St. Luke na kung saan di umano pagka super high na yung mga pamilya nila, diyan nila binababa yung eroplano diyan sa helipad para pababain ng tama nila, di ba? Diyan sa St. Luke's. Si Pangulong sometime ago, I think bago nagkaroon ng kampanya nung 2022. Na kung saan hindi mo pa siya suportado noon. Hindi mo pa siya suportado noon. Bago mag 2025, hindi niya suportado si Marcos Jr. Pero nung kasama na siya sa alyansa, baka nakita niya, talagang matindi tong adik na to. Ibang level tong adik na to, masuportahan to. Pero yung mga matitino, yung kagaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, naku, todo scrutinize yung mama na yan. Akala mo talaga, daig pa ang kuha sa budget. Pero ngayon, meron na nagsasabi na ninanakaw ang pera, pipe, pipe, bulag, tanga, lahat na lang nakibinglasan na yun. Yeah, tama. Parang 2021 yata yan or ewan ko. Basta meron akong nabasa somewhere na nag-undergo na siya ng drug test. Nag-negative siya. Tama. Yun lang ang fact na alam ko. Yeah. Kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay nila, Ako, ang alam ko lang fact ngayon, ikaw, mother-father ka. Ano ito, maatik na nga okay, sige. Pangit yung ginawa nitong si Amy Marcos. Ego na lang yung keeping ego sa totoo lang. Ego na lang. Hindi niya matanggap na yung naging kaalyado niya, kaalyansa niya, adik pala. Ego na lang yan, ego. O sige, pagpalagay na natin na mali yung fora, mali yung venue, mali yung paraan ng pagsisiwalat. O so ano nga yung take mo dyan? Tanungin kita, Brad. Ay, naaawa ka nga pala, sorry. Naaawa sa adik. Hindi natin alam. Mahirap mag-comment doon kasi hindi natin alam. Tsaka labas tayo sa personal na problema nila. Yes. Pero sa akin lang, huwag mong ihayag sa ganong pagkakataon. Religious gathering. Nangyari. Naihayag na pwedeng maihayag. So anong masasabi mo niyan? Anong masasabi mo niyan, Ping Lacson? Na adik daw ang kaalyansa mo. Pa naman yun. Pero Senator Ping, yung impact nito sa ekonomiya, gaano po kaya katindi? Sa akin, ang nakikita kong impact sa ekonomiya, itong lumalabas ng mga flood control projects ng mga ghost, mga substandard. Yung 2025 GAA o National... Sino pumirma? Yung adik. Ping, yung pumirma doon, yung adik na sinusuportahan mo. Budget. Na isa lang description ang masasabi ko, corrupt to the core national budget. Alam mo, sa tagal ko sa Senado... Raulo ka pala sino pumirma? Ay, naaawa ka nga pala, sorry. Ngayon lang nakakita ng ganyang kakorrupt na national budget. May mga nakita ko mga corruption noon, di ba? Nag-check nga ako, nagko-correct, nagde-delete, nagre-realign. Ngayon lang siya nagsalita. Nakapagsampa na ng petisyon sa Korte Suprema itong si Unga Bat Rodriguez. Ngayon pa lang siya nagsasalita. Ngayon pa lang niya sinasabing corrupt. Pero nung nangangampanya sila, walang corrupt. Walang corrupt noon. Nangangampanya sila, walang corrupt budget noon. Walang corrupt budget. Wala. Anak ng tawa. Enjoy na enjoy sila noon Bawat rally nila, dami nilang pinamimigay di ba? Di ba walang corrupt noon? Panahon ng kampanya, di ba di kayo makapag-komento dyan sa GAA na yan? Di ba? Di ba, ano pa lang, mainit pa lang yung issue pero mainit na yung issue no December pa lang, January pa lang, nagsalita si Tatay Digong na mayroong problema itong budget na to. Pero di ka nagsasalita, okay lang. Nung nangangampanya naman kayo, enjoy na enjoy ka pa. Pero ngayon, pinaka-corrupt, pinaka-ganito, ganyan. Kaya nawala yung respeto ko dyan sa mama na yan Dati medyo bilib pa tayo dyan Kaya nagtataka tayo, anong nangyari dito sa tao na to? Matino naman yung senador dati to Maliban doon siya pinagawa niyang yung Senate building. Okay naman mga pinagagawa. Nagbabantay naman talaga siya ng budget. Pero dito mo nagmukha ko siyang adik din. Nagmukha, di ko sinasabing adik
Adik sa pagsusuporta kay Marcos. Yan na. Nagmukha kang adik. Nagmukha kang adik sa pagsuporta kay Marcos Jr. Mga institutional, tinatanggal ko. Pero ito, ibang klase. Hmm. Alam mo, may nakita akong Nasaan ka noong 2024 December? Nasaan ka noong January 2025? Nasaan ka nung nagsasisigawan dyan sa House of Representatives? Bakit ganito ang pagtalakay natin ng budget? Nasaan ka nung sinabi nilang napakaraming blanco sa BICAM? Nasaan ka? Ayun, nangangampanya ka at enjoy na enjoy kayo sa pamimigay ng ayuda. Hindi kayo, yung caravan nyo, yung grand rally nyo noong mga panahon na yon. Nasaan ka, Ping? Ano kami gago na ngayon sinasabi mo yan, mabibilib kami sa'yo? Ano kami mga siraulo? Hindi kami mga adik. Sa pagsuporta kay Tatay Digong, oo, adik tayo dyan. Yun ang pwedeng kaadigan. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kaadigan nyo na lang. Huwag kayong maadik sa anumang bagay. Maadik lang kayo dyan sa pagsuporta kay Tatay Digong. Nasa tamang landas kayo. Pero itong si Ping Lacson, adik kay Marcos Jr. Word of the day, adik. mento na yung tinatawag nilang allocable. Ito, NEP, ito pag-uusapan natin. Bukod pa yung sinasabi ni Saldico na sa BICAM. NEP. Kaya ko sinasabing corrupt to the core, corrupt to the max, every step of the way. NEP pa lang, no? Ilabas na muna natin yung legislators kasi talaga namang naging kalakaran. Sinong gumawa ng NEP? Naaawa ka nga pala, sorry. Maawain kasi yung si Ping. Maawain yan maawain. Sobrang maawain yan. Of late, na nagulat nga ako, meron palang tinatawag na leadership fund. Wala yan nung nandun pa kami sa Senate, ni Tito Sen. Wala yan nung nagdaang administrasyon. Wala yan nung panahon ni Tatay Digong kasi hindi papahintulutan yan. Mabibito yan. O ba't meron gano'n? Sinong pumirma? Sinong gumawa? Ay, nga pala. Naaawa ka nga pala. Sorry. Ngayon lang namin narinig yung allocable. Ang allocable, it's equivalent to pork barrel . Oo. Kasi magbibigay ng parang lump sum. Oo. Ang kaibahan lang sa pork barrel, yung lump sum kasi noong pork barrel, saka palang i-identify yung mga proyekto ng mga legislators pagka pasado na yung GAA. Itong allocable, ganun din. Alam mo, nakita ko mga figures, malulula ka. Magkano, At Senator? hindi lang, Oo. well, House leadership. We're talking here of the 2025 Budget. NEP. Not GAA, NEP. NEP. House leadership, 143.5 billion. Billion po. Yes. Tapos may nakita ko doon na hindi naman legislators. Ping, wag kang ganyan Wag kang ganyan. Yung mga yan, yung mga leadership fund na yan. Kailangan yan nung nagdaang kampanya. Ano ka ba? Kung wala yan, di walang maraming nagpuntang tao ng mga rally-rally nyo. Baka sumbatan ka ng mga kasama mo dyan. Paano kayo mananalo kung wala yung leadership fund na yan? Diyan namin kinuha yung mga... Bukod pa dyan yung mga party list, may nakita ako mga hindi naman legislators nasa executive department. Merong isa doon na allocable 8.3 billion. Meron akong takit ng 3 opisyales, tigda 2 billion. Paano sila nahalo doon? I won't give specifics, pero yan ang mga figures na nakita ko. Okay. You won't be specific. NEP, we're talking of the NEP. The first... the National Expenditure Program. Opo. No. First step, bago pa matransmit yung tinatawag na President's Budget. Hindi pa nga umaangat sa Kongreso, hindi pa na-transmit. Naandun na yung mga insertions. Ito yung tinatawag, di ba tinanong namin, ang tawag ni Secretary Bonoan? Meron pang isa, nakita ko. 3 batches, batch 1, batch 2, batch 3. Ang total, 25.5 billion. Isipin yun, labas ng Kongreso ito Pwede lang sabihin, ito yung NEP kasi nasa executive Pero anong kinalaman ng mga opisyal na yon? Para ang alam ko, pagka NEP, hahanguin mo yan sa mga RDC recommendations, Regional Development Councils. Sa pinanggagalingan nito, mga Local Development Councils. Diyan nahango. Kung sosobra man, ito yung i-vet ng tinatawag na Development Budget Coordinating Committee. Sila yung mag-vet kasi ang narinig nga natin sa 2026, di ba? Parang abot ng 10 trillion yung hiling ng mga ahensya
na kailangan i-trim down nila kasi may limit yung spending plan o yung NEP. Nasa mga 6.7 trillion mahigit. So kailangan mamili sila. Pero ito, saan ang galing yun? Hinugot sa hangin? Senator, yung binabanggit nyo po, Kasi nga adik siya. Kasi nga adik ang presidente, kaya nga nangyayari ang mga yan. Ping naman, anak ng toko, alam ko naman matalino ka. Alam mo na adik ang presidente. Nagtataka ka bakit napakabasura ng 2025 budget? Kasi linagay lahat nila sa basura. Merong leadership fund. Ano ka to? Natural addict nga siya. Basi kay Jaime Marcos. Diba? na leadership fund, allocable. Ano yan, for the 2025 budget lang or previous 2025. years? Previous years po ba? I-review nyo rin para makita Hindi kung may ko pa ganito nakita rin? yung previous years. Nire-review rin namin yon. Pero ang Okay nakita po. ko lang so far, yung 2025. Pero Hindi pa natin Kala pig-uusap. mo talaga tatrabaho pero i-review rin namin yun. Ano i-review? Anong pero i-reviewin nyo na. Ngayon pa lang sinasabi ko na maraming kabalbalan sa 2024 budget. Bakit? 2023 budget. 2024 budget na ginawa noong 2023. Kasi yung mga maleta, meron nung nakalagay sa ilalim, 2024. Ibig sabihin yung budget na yun, ginawa nila noong 2023. 2023 pa lang, ginagago na tayo itong mga adik na to. Pasensya na ko ha. Nakakakulo ng laman. At itong si Ping, todo suporta pa rin. Palakpakan natin. Kawawa naman, di ba? Kawawa, naawa siya. Very un-Filipino. Yan. Usapan, yung realignment na nangyari noong nasa House na and then na-transmit sa Senate do sa House version. Oo. Tapos, yung 100 billion na sinasabi ni Saldico na pinasok sa BICAM, di umano. Ano? At ito'y, alam mo mamaya, hindi ko lang masabi dito kasi gusto ko ilahad yung buong istorya tungkol doon sa mga aligasyon ni Saldico. Pero ang masasabi ko lang, at this time, at this point, walang katotohanan, puro kabulaanan, lalo na yung issue ng nag-deliver siya ng Oo, kasi etong si, anong pangalan ito? Etong si, anong tawag dito? Etong si Gutesa, umatras na. Oh. 25 billion pesos patungo kay President Marcos. Alam mo, hindi ko dinidepend si President Marcos. Dinidepensahan mo. Wala pang ebidensya, wala pa lahat. Ika nga, yung testimonya pa lang ng appropriation chairperson, sinasabi mo na napakasinungaling siya. Ping, naman, huwag mong gagawin yung mga nanonood nakikinig dito. Hindi niya daw dinidepensahan si Marcos, pero pinapartangan niya na sinungaling itong si Zaldico. Wow, palakpakan. Anak ng toka, kawawa nga naman kasi. Unang-una, 100 billion sa BICAM. Ano? Alam mo yung tawag dyan, alagang lakson. Alagang lakson, lakson shield. Paano nagpa-insert si President? Anak ng tawa, yung binild mong credibility sa napakahabang panahon. Binaboy mo lang ng ganyan, walang yaka. Marcos, nung tiningnan namin yung listahan, tama yung listahan eh. Talaga may mga items na nakapaloob sa 100 billion. Pero, meron doong nabito out of the 194 billion. Kasi nasa GAB nga yun. Oo, nasa GAB yun. General Appropriation Bill. Hindi pa yun yung GAA talaga. Kaya yung iba doon pinagtatatanggal nitong si Marcos Jr. Nabito naman talaga eh. Hindi naman sinabi ni Zaldico na lahat yan lahat yan ay sa bagay, no? Nagsinungaling si Zaldico, questionable ng credibility. Na binito ng Presidente sa 2025 budget. Meron kami nakita tatlong items doon sa 100 billion na yon na nagkakahalaga ng 1.15 billion. Tapos initially, naka-FLR lahat eh. Pero of course, kinasusundan ko ilan yung na-release na naka-FLR. Pero yung buong 100 na yon, initially, FLR, for later release. So kung insertion ng Pangulo yon, bakit niya ito for later release? Bakit niya ibibito? Oo. Ipa-priority niya yon kasi kung totoo mayroon siya. Pagka priority niya, ma-obvious shopping naman. Ping, ma-obvious siya. Kaya ipo-for later release yun. Kasi game for later yun pagka tahiming na sitwasyon. Kaya ibibito yan kasi napasobra ng insertion. Ping! Siyang kikitain, ba't niya ibibito? Mhm. So ang ibig sabihin nito, ang implikasyon, pwede may gumamit ng kanyang pangalan. Pwede, yan. Walang kasalanan si Marcos Jr. Di ba, Ping? Wala. Inosente si Bangag. And you're looking into that? Tama po, Senator, Yes. nandun na kayo. No, meron akong datos niyan. But, I prefer na
Ay, si Pangandaman ang ilalaglag ni Ping. Paano pagka sinabi ni Pangandaman na totoo, inutusan ako ni President Marcos Jr.? O ano sasabihin mo? Sinungaling ka, Pangandaman, ganon? Hindi magagawa yon nitong si Adik Marcos Jr., ganon? Isama ko ito kasi related naman ito sa aking interpellation mamaya Yes po. tungkol sa mga policy issues kasi general tama principles mo. kami ngayon eh. Oo. Ayusin mo yung tama nung amo mo. Baka bumababa na yan. Doon ko Oo. na lang ito ilalahad sa plenaryo mamaya. Oo, mamaya po ito, Senator Ping. Lahat Oo, po ng ako mga yung sinasabi ninyo. Yung sagot Yes, ako yung first ninyo, in line. Yeah. sagot nyo kay Ayusin mo yung tama ha, yung tama ng amo mo. Zaldico dun sa sinasabi niya na i-review daw po ninyo yung GAA and NEP. Yun ang Nireview ko na. sinasabi niya. Na-review ko na nga eh. Kaya sasagutin Na-review na niya, inosente pa rin si Marcos Jr. mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. ko. Pati yung mga circumstances behind yung sinasabi niyang nag-deliver siya. Yun talagang sasabihin ko taas ang kabulaanan at ipapaliwanag ko mamaya kung bakit. At meron akong pinanghahawakan. Oo. Yung kay Gutesa. Yung kay Gutesa, ilalabas na ni Ping Lacson yung pag-recant nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Sinungaling daw, hindi totoo yun. Diba? Hindi totoo yun. Sinungaling si Zaldico. Hindi nag-deliver kay Marcos Jr. Ibang klase. Ano kaya pinaamoy sa'yo ni Marcos Jr. Ping? Diba? Ano kaya pinakain niya sa'yo? Ingat ka sa mga pinapainom sa Malacanang. Baka ginagayuman ka na yan, ha? Ebidensya. Anong oras po ito, Senator? Ako yung una nakasalang doon sa DBCC sa Nag-aala-anti-Claire na to si Ping. Nag-aala-anti-Claire ka na. general principles. Kaya alauna kami mag-i-start. Oo. Kasama po ba dyan sa magiging interpellation nyo yung pangalan? Papangalanan nyo po ba yung sinasabi nyo pwedeng nagamit ang pangalan Yes. ng Pangulo? Correct. Sasabihin nyo po yan mamaya. Correct. Hindi pa po pwede ngayon. Bawal pa namin malaman ito, Senator. Oo. Hindi, mamaya na lang kasi kasama to sa ano ko eh. Oo. Sige po, sige po. Pasuspend talaga yan eh. Pasuspend niya si Pinky. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ng mga kabalbalan nitong si Ping Lacson. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas. Ito, ano to, pwede natin siyang tawagin na Ping Castro. Yan. Hindi na Ping Lacson, Ping Castro. Inasawa ho niya itong si Auntie Claire. Claire Castro. Ping Castro. Mabagay ha. Magpipinsan siguro kayo. Ping Castro, Claire Castro, Franz Castro. Hindi, nagtotoo nung spokesperson na siya ng ng Malacanang. Maraming salamat mga kambayan. Pali natin Pilipinas. Solid ka, Ping ha. Ibang klase ka. Ibang level ka, Brad. Ibang level.